At sa kasalukuyan gulo sa Crystal Palace makikita dito ang mga sira-sirang gamit, at habang nakatayo ang ating bida, ay unti-unting naglalakad ang Hangul na si Xiao papunta sa kanyang harapan at pareho nila tinitigan ang bawat isa. Habang nakatitig ang Hangul na si Xiao sa ating bida lumapit ang young master na Hangul at may sinabi ito. Master Xiao, ang hamon na ito at hindi para sa'yo. Humarap ang Hangul na si Feng Yuling sa ating bida at sinabi, Bata, ang lakas ng loob mo maging mapangahas sa aking lugar. At sumigaw ito sa kanyang mga tauhan. Patayin siya, at sinugod ng mga ito ang ating bida. Sabay-sabay sumugod ang mga ito, pero sa bawat suntok ng mga ito ay walang makatama dahil pasuntok pa lang sila ay tinamaan na agad ito ng ating bida na parang sumusuntok sila sa hangin. Ang isa ay tinamaan ng ating bida pagsuntok nito ay humadyas ito sa kalayuan, ang isa ay isinubsob nito sa sahig. Sa bawat suntok at sapak nito ay humahagis ang mga ito, habang nakatayo ang ating bida makikita dito ang mga tinamaan niya na pawang mga nakahandusay ang iba ay walang malay. Napatitig si Master Xiao na Hangul at bumulong ito. Ang batang ito ay may pambihirang lakas. Sa tabi naman ng Hangul na si Xiao ay napatingin din si Dragon King, ano ba ang nakaraan ng batang ito? Bulong ni Dragon King sa kanyang isipan. Tumingin naman ang ating bida sa young master na Feng Yuling na Hangul, napatingin din ang Hangul at pinagpawisan ito na may halong kaba, at habang nanginginig ang mga paa nito. Kailan pa nagkaroon ng ganito tao sa Jiangzhou? Sobrang nakakakaba. Namulsa ang Hangul na si Xiao at sinabi, isa kang basura. Ang mga ipinakita mo, ay hindi ako mag-atubili para patayin ka. Isa akong mapagmahal sa mga talento, kung luluhod ka at tatawagan mo ako master, baka pag-isipan kong palayain ka, anong masasabi mo? Sumagot ang ating bida habang nakatitig ito ng seryoso. Get lost. Ngumisi ang Hangul na si Xiao minuwestre pa nito ang kamay at bumantong hininga ito at sinabing, sayang naman binibigyan kita ng pagkakataon. Sumagot ang ating bida, tama na ang kalokohan. Let's fight. Muling sumagot ang Hangul na si Xiao na relax na relax. Masyado mong pinahahalagahan ang sarili mo. At bigla sumulpat ang matandang Chen, at sumigaw ito. Master, narito na ako. At bigla sinugod ang ating bida, nakailag naman ang ating bida sa suntok nito. At bumuwelo ang ating bida at sinipa naman ito sa pagitan ng hita nito sa pole. At basag ang pula, napahiyaw ito sa sakit habang humadyas ito sa sulok. Lumapit ang matandang Chen sa harap ni Xiao na Hangul at yumuko ito. Walang martial ethics ang batang ito. Master, mag-iingat ka. Parang neinsulto ang Hangul na si Xiao sa sinabi ng matandang Chen, at sinipa niya ito ng ubod ng lakas. Tumalsik sa ang matandang Chen sa di kalayuan, at naglakad ito papunta sa ating bida, at habang pasugad ito sinabi ay, Ye Qiu, kahit may Diyos na darating ngayon, bigla yumigkas ang kamao nito papunta sa ating bida. Sinalag ng dalawang kamay ng ating bida ang suntok nito, ngunit tinamaan pa rin at tumilapon ang ating bida. Tumayo ang Hangul na si Xiao, inilagay ang isang kamay sa noo, at ang isa ay nakapamulsa at mayabang na sinabi na, walang nakakatagal sa atake ko. Ngunit tumayo ang ating bida at pinunasan ang dugo sa bibig nito at sumeryoso itong tumingin. Sabi ng ating bida, muling nagsalita ang Hangul na si Xiao. Hindi masama, nakatayo ka pa rin. At itinulak ito ng isang kamay tila ba may gamit na mahika, muli tumilapon ang ating bida. Bagsak ang ating bida sa isang wall sa sulok ay napaupo ito. Mukha napababa na siya. Bigla sumigaw si Miss Bai. Xiao Qingdi, tumigil ka na. Galit na sabi nito, na nasa likod lang ng Hangul, huwag mong patayin si Ye Qiu, sigaw muli nito sa ating bida. Tumingin ang lalaking Hangul na si Xiao kay Miss Bai, then, dapat ay ipakita ko sa iyo kung paano ko siya papatayin. Dapat ako makaramdam ng karangalan na mamatay siya sa aking mga kamay. At muli ay tinapakan ng ating bida. Nais kong bigyan ka na isang disenteng kamatayan, ngunit ang babaeng mahal ko ay talagang lumuha para sa iyo. At muli ginamitan ng mga kamay ng mahika, inikat nito ang kamay at itinira ito sa ating bida. Sab-sab naman sa sahig ang ating bida. Nagulat si Dragon King at bumulong ito, oh my God, napakalupit. Gulat din si Miss Bai Bing, Ye Qiu. Sambit nito, at pati na rin si Miss Lin, ay hindi nakahuma.
Lumapit muli si Master Xiao na hanggal sa ating bida. At sumigaw ito, ang young master na katulad ko, ay walang interest makipaglaro sa isang basura na kagaya mo kahit kailan. Hinawakan ng isang kamay ang ating bida at isinubsob ang katawan nito sa sahig. At sinabing ang huling suntok na ito ay magdadala sa iyon libingan. Muli ay inihagis ito, napatingin naman ang ibang nakasaksi. Patay na ba siya? Sabi ng isang lalaki. Napatingin si Miss Lin, awang-awa ito na binigkas ang pangalang ng ating bida. Ye Qiu. Umiiyak naman si Miss Bai Bing. Ye Qiu, tama. Kasalanan ko ito, kasalanan ko ito. Habang lumuluha ito, at si Dragon King, at si Mr. Zhao, ay hindi nakaimik. Awang-awa ito sa ating bida. At humarap naman ang hanggal na si Xiao kay Dragon King. Ngayon ay ikaw naman tanda. At hinawakang ng dalawang kamay ang ulo nito bago muli nagsalita. Ako ay 9,000 taon, nais na iligtas ang iyong buhay, pero naglakas loob kang kalabanan ako para sa isang mabahong bata. Ang pagpatay ko sa iyo ay hindi lamang para mawala ang aking galit, magiging pabor sa akin ang 9,000 taon pagpatay ng 2 ibon sa isang bato, hahaha, at habang nakatawa ito ay sumenyas pa ito sa daliri ng dalawa. Habang nakatayo si Dragon King sa harapan ng hanggal. Samantala unti-unti nagkamalay ang ating bida, na ikinalinggan ng hanggal na si Xiao. Unti-unting bumangon ang ating bida at habang napaluhod ito at kahit nanghihina pa, at unti-unti nag-iipon ng lakas sinabi nito sa hanggal na si Xiao. Sabi ko tumigil ka na, Xiao Qingdi. At sa kalaliman ng gabi sa Crystal Palace Hotel ay patuloy ang mga nagaganap. Ye Qiu, tawag ni Miss Lin, sa ating bida. Ye Qiu, ayos ka lang ba? Sabi naman ni Bai Bing, tumayo ang ating bida na muli pinunasan ang dugo sa bibig, at bahagyang umubo ito, ayos lang ako. Bahagyang namangha si Dragon King dahil hindi ito makapaniwala sa mga natamong sakit ng katawan ay nakabangon pa ito. Zhao, na imbestigahan mo na ba si Ye Qiu? Ordinaryong intern lang ba talaga siya? Tanong ni Dragon King sa kanyang bodyguard. Parang tago ang lakas niya. Sagot naman ni Mr. Zhao. Muli nagsalita si Dragon King. Mahihirapan akong tanggapin ang suntok na iyon, tiyak ko na si Ye Qiu ay kakaiba, baka siya na ang pag-asa natin. Zhao Yun, protektahan mo si Ye Qiu sa lahat ng paraan. Sumagot naman si Mr. Zhao Yun, sige po, mag-iipon ako ng mga tao ngayon. Samantala ang ating bida, habang nakatayo ito ay naalala niya ang pag-atake sa kanya ng hanggal na si Xiao. Malinaw ko naramdaman ang pagdurugo ng aking mga laman loob mula sa huling suntok na iyon, ngunit, pero bakit puno pa rin ako ng lakas? Habang nakatayo ang ating bida habang bahagyan nakataas ang kamay na may parang usok na puti na pumapasok sa kanyang mga kamay, muli kinausap ng ating bida ang hanggal na si Xiao, ikaw ang nakababatang kapatid ni Xiao Jiu. Tama ba? Mula sa pananaw ng eugenics, kung ang isang kapatid na lalaki ay namumukod tangi ang isa ay medyo sayang. Kahanga-hanga ang champion Hao. Sabi ng ating bida, at dinuro nito ang hanggal. So at ikaw, bahagyang umiti ang ating bida kahit duguan ito, wala kang kwentang kapatid di ba? Nag-init ang ulo ni Xiao na hanggal at sumigaw ito. Damn it, papuputukan at pagpipiraso-pirasuhin kita. Ngumiti lang ang ating bida, hey. Itigil mo ang pagsasalita ng walang kabuluhan, sabi ng ating bida. Sigaw nito at bigla yumigkas ang kamao nito, at sumigaw. Secret Dragon. Habang sinugod nito ang hanggal na si Xiao, sinalag naman ito ng hanggal. At bamulong ito malinaw na halos mapatay ko na siya, paano siya nakabangon at mas bumilis pa. Nang sumuntok naman ang hanggal ay nakailag ang ating bida, at sinabi nito, pero hindi mo ako kayang tapatan. Muli ay bumuwelo ito at sinipa ang ating bida, humadyas ang ating bida at napaluhod ito. Habang nakatayo ang hanggal na si Xiao, bali na ang kanyang gulugod, siya ay ganap na tapos na. Bulong ng hanggal na si Xiao, bahagyang umiti ang ating bida at muling nagsalita ito. Yan lang ba ang kaya mo? Ngayon mo lang nagamit iyan. Napatingin ang hanggal. Nagtataka ay hindi ito nagsalita. Muli sumugod ang ating bida at nang makalapit ay iniambon nito ang kamao at sinabi, eto ang 1 hanggang 5 ako naman. Sinuntok ng ating bida ang hanggal na si Xiao. Tumilapon ng paatras ang hanggal. Hindi makapaniwala ang mga nakasaksi pati ang hanggal na si Yuling, paano? Paano impossible?
Si Young Master na si Xiao hindi dapat tamaan ng isang pipitsugan doktor. Napaupo sa isang sulok ang hanggal na si Xiao nagpupunas ito ng dugo sa bibig. Tapos ay matalim tumingin ito sa ating bida. Tumayo ito at umamba na lalaban. Pagputol-putulin kita na parang sinulid. Sigaw nito hambog na si Xiao, ngunit sumuntok pa rin ang ating bida sinalag ito ng hanggal. At ng hanggal naman ang sumuntok sinalag naman ito ng ating bida, at sinabi ang pinakamasama ay darating pa. Tumigil sa pag-atake ang hanggal at sinabi, "Damn it! Ang genetika ay tunay na agham, basura ka talaga." Sabi ng ating bida. Muli sumugod ang hanggal na Xiao. "Mamatay ka, suntok dito sa pakdoon," sabi ng hanggal na nakasigaw ito mamatay. "Mamatay, mamatay," gigil nito sinasabi sa ating bida. Sinalag naman ng ating bida ang bawat atake ng hanggal, at bigla itong napatigil nakita niya sa ating bida ang isang aura na parang puting usok na hinahangin sa palibot ng ating bida. "Paano? Impossible ito. Sino ka? Pagod ka na ba? Now it's my turn," sabi ng ating bida, at tumalon ito sa taas. At habang nasa ere ito pumikit ito at nagkonsentrasyon. Muli itong damilat at may lumabas na puti usok sa kanyang mata. 9 turns Divine Dragon, sambit ng ating bida. At mula sa taas ang inipon na ritual na mahika, pagbaba nito ay hinarap ang hanggal na si Xiao, inikot-ikot ang kamay worry nag-iipon ng lakas sa kamay at inihagis lahat ito, at tumilapon ang hanggal bumaksak na walang malay. Habang nakatingin ang ating bida at iba pang mga nakasaksi. At nang matapos yun ay nilapitan ng ating bida si Miss Bai Bing, na nakaupo pa rin sa lapag. "Ye Qiu," tawag ng babae. Hinawakan ng ating bida si Bai Bing sa balikat, at sinabing, "Bai Jia, ayos ka lang ba?" "Ye Qiu, kasalanan ko ang lahat ng ito dahil dinala kita dito," iyak na sabi ni Miss Bai. "Bai Jia, ayos lang ako, huwag ka nang umiyak." Habang pinatatahan ng ating bida ang babae, bigla yamakap si Miss Bai sa ating bida. At bahagyan nagulat ito. Bigla naman nagsalita si Miss Lin. "Tumigil ka na. Itigil mo na ang pagsasamantala sa sitwasyon." Hinawakan ng ating bida sa ulo si Miss Bai, "Okay lang, ayos lang. Gusto ko malaman mo na nagpapasalamat ako dahil dinala mo ako dito sa lugar na ito at palawakin ang aking pananaw. Huwag ka nang umiyak." Muli ay bigla sumulpat ang hanggal na si Xiao, at sumigaw ito. "Alisin mo ang mga kamay mo sa babaeng akin." At nang pasugad ito ay may umalangaw na putok ng baril tinamaan ito sa tuhod. At binaril ito ni Miss Lin. Nagulat ang dalawang young master na hanggal. "Lin Jingji, baliw kang babae ka." Tumingin si Miss Lin bahagyan nakangiti ito habang hawak ang baril at sumagot ito, Hindi bagay sa paningin ko ang Jagshow. Ang alam ko lang ay walang magandang wakas ang mga nananakit sa akin." At bigla tinutok ang baril na hawak at pinutok ito, "Mamatay ka." Sigaw nito. At tinamaan sa noo ang matandang Cheng, at muli sa kasalukuyan sa Crystal Palace, ay nagkakagulo sa nakita nila ang matandang Chen ay may tama ng baril sa noo. Pinagtitinginan ito, isa sa nakasilip ang babae nasa likod ng isa sa young master. Si Lin Jingji ay isang baliw. Bulong nito sa sarili. Si Lin Jingji ay nasugatan si Xiao siguradong hindi siya bibitawan ng Champion Hao kapag nalaman niya ito. Bamulong naman sa sarili ang babae pero nandoon din kami anong mangyayari. Sumagot naman ang isa lalaki masugatan siya sa Jiangcheng, at ito ang pang-apat na event ng Young Master namin, mahirap sabihin, hindi kumibo ang isang hanggal, at bamulong ito sa lalaking Young Master din. "Zhou Hao, paano mo ako pinakikitunguhan sa bawat gulo?" Sumagot naman ang isang hanggal. "Hahaha, ikaw ang magaling sa mga babaeng mapang-akit. Tsaka tayo ay kasalukuyan nasa iisang panig." Habang nag-uusap ang dalawang master narinig nito si Miss Lin, "Ye Kui, let's go." "Sandali," awat ng isa sa hanggal. Lumingon si Miss Lin at, "Ano po yun Master Zhou?" Humarap ang lalaking Young Master, "Hindi sa nakikialam ako o madaling makalimot Miss Lin, sinaktan mo si Young Master Xiao, dito tapos aalis ka na lang. Na parang walang nangyari, paano natin ito ipapaliwanag sa Champion Hao? Hindi ba kami ang Jiangzhou na apat na Young Masters, ay magmumukhang isang grupo ng mga bagay na walang kabuluhan?" Sumagot naman si Miss Lin habang nakapikit ito, "Itinatanong mo sa akin. Ikaw ay talagang isang grupo na walang kwenta.
Bigla ninas ang lalaki at, ikaw. Sabi nito, Miss Lin, responsibilidad mo ito, sana seryosohin mo. Huwag kang manggugulo. Lahat ng naruroon ay big shot sa Jiang Cheng. Nag-aalala lang ako na mahihirapan ka sa Jiang Cheng. Sa hinaharap, kung hindi, natatakot akong hindi ka makaalis ngayon. Sumagot si Miss Lin, at nang dahil sayo. At sumenyas ang kamay ng hanggal at sinabing, subukan natin. At lumabas ang mga lalaki pulis. Nahamarang sa dadaanan nito. Nagsalita naman si Dragon King at sinabi, Zhou Hao, hindi gentleman ang lalaking may pinag-aralan, para tretuhin mo ng ganyan ang babae. At sino naman nagsabi na gentleman ako? Napatingin si Dragon King sa kausap at mali pala ako ng akala, at maya-maya ay may mga narinig sila na tunog ng sapatos na parami ng parami nagkatinginan ang mga tao na nandoon tinitignan ito kung saan nagmumula ang mga tunog na iyon. At nagulat ang mga ito sa napakaraming bodyguard nang makita ito ni Dragon King pumunta ito sa harapan nila, at inilagay ang dalawang kamay sa likod. Ang mga kabataan ay dapat maging magalang at sumunod sa mga patakaran, hindi mo ba iniisip, Master Zhou? Hindi nakakibo ang hanggal na Master Zhou. At mula naman sa gusali ng Crystal Palace ay makikita doon sa entrance sa parking area ang ating bida na karga ang assistant ni Miss Lin, at si Miss Bai. Sabi ng ating bida, Sister Bai, sasamahan ko si Miss Lin at ang assistant niya para magpagamot, sasabihin ko kay Dragon King na ihatid kanila. Tinignan ni Miss Bai ang ating bida, na parang gusto tutulan ito. Lumapit si Miss Lin ang sinabi na parang nang osar pa ito. At hinawakan ang dulo ng matatignan natin kung sino ang pinaka-importante tao sa puso ni Yeqiu. Ikaw, bahagyang sigaw ni Miss Bai. Miss Lin, bulong ng babae na inis na inis. Habang karga ng ating bida ang assistant ni Miss Lin kausap naman nito si Dragon King at sinabi manyari, ay gusto ko po gawin nyo ito uli. Sumagot naman si Dragon King, huwag kang mag-alala wala iyon little ye, masyado kang magalang. Samantala sa isang masyon, ni Miss Lin makikita ang assistant ni Miss Lin na nakahiga sa kama, at namimilipit ito sa sakit sa sugat na natamo sa matandang Cheng. Sabi pa ni Miss Lin, Ye Kui sigurado ka ba na hindi na niya kailangan dalhin sa hospital? Napakahirap ipaliwanag ang mga pinsala niya sa ospital, magiging sobrang gulo. Habang tinitignan ng ating bida ang pinsala nito, ang huling pag-atake ay marahil nabali ang kanyang mga tadyang, kapag dinala siya sa hospital baka ma-alerto ang mga pulis. Miss Lin huwag kang mag-alala kaya ko siyang pagalingin. At pumikit ito ang muling nagkonsentrasyon. Half, muling tumawag ng ritual, Supreme Tai Shangxing, tumugon ng walang tigil, itakwil ang kasamaan, gapyusan ang mga demonyo, protektahan ng buhay, ligtas na buhay, pangalagaan ang katawan. Lumabas ang mga aura nito, damaloy sa buong katawan ng ating bida at umikot-ikot ito sa mga kamay at itinapat ng ating bida ang kamay sa ere, sa parteng nasugatan ng assistant ni Miss Lin. At pumasok doon ang aura para pahiluman ang sugat nito. At nang ginamitan ng ating bida, ng ritual sa paggamot sa tinamong sugat ng assistant ni Miss Lin, ay pumasok ang liwanag na nagmula sa kamay ng ating bida ay unti-unti nawala at sumara ito. Napamulagad si Miss Lin, my goodness, nakakamangha talaga. Gulat na pagkasabi nito, bahagya na pangiti ang ating bida at nilagay ang kamay sa ulo, at sinabi, hindi naman big deal ito. Pwede ka na magpahinga Miss Lin, para maganda ang gising mo kinabukasan. Sumagot si Miss Lin, Ye Kui, hindi ko inaasahan na isang hamak na intern na doktor ay magkakaroon ng ganun kahusay na paggagamot. Parang dapat kitang gawin personal doctor, oh no, my personal boyfriend ko pala. Worry nag-isip ang ating bida, at hinawakang ang baba nito bago ito sumagot. Mukha nga, kakailanganin ko magstay dito ng mga susunod na araw, ha? Bahagyang gulat ni Miss Lin. Ngumiti ang ating bida at hinawakan ang kamay ni Miss Lin, at sumagot ito, dahil meron akong magagandang bagay na nais kong ibigay sa'yo Sister Lin. Bahagyang nagulat ito at kinabahan. Inapalit nito ang pangalan ng ating bida. Yeqiu, sambit ni Miss Lin. Lumipas ang mga oras, ipinaghanda ng ating bida si Miss Lin ng isang espesyal na ramen. Habang nasa lamesa tinitigan ni Miss Lin ang ramen na niluluto nito at nangalumbaba ito at disappointed, nabamulong ito ng nakasimangot. Ito ba ang magandang bagay na sinasabi mo?
Makikita na sa kusina ang ating bida at nagluluto ito ng espesyal na ramen na inihain kay Miss Lin, at sinabi ng ating bida, Sister Lin, magdamag ka ng puyat at pagod, malamang wala ka pang kain, pasyente ka rin, kaya pansinin ang iyong nutrisyon, kumain ka ng pampainit ng iyong tiyan. At naghain ito ng ramen, napatingin naman si Miss Lin, kumuha ito ng chopsticks at kumuha ng sahog at tinikman ang ramen. Slurp, dinama ang lasa nito habang nakapalumbaba ito, wow sobrang sarap. Sabi ng babae, at itong feeling na ito, ay simple lang. Isang mangkok na tila ordinaryong pansit ang nagbigay sa akin ng ganitong pakiramdam ng kaligayahan sa pagkain. Bulong ni Miss Lin sa kanyang isipan, habang pinagmamasdan ng ating bida, salamat. Yekhiyo. Samantala sa isang kampo ng mga nakakataas na official makikita dito ang mga sundalo na bantay, at isang lalaki na nagpipindot at nagse-search ng mga bagay sa isang transparent na computer. Lumapit ang isang sundalo, ulat sa kabilang kampo ng pagsingil ay nakatagpo lamang ng isang pulutong mula sa panig ng kaaway sila ay ganap na nabura, sumagot ang lalaki. Naintindihan ko, habang busy ito sa mga science earth nito. Meron pa ba? Sumagot ang lalaking sundalo, opo, tungkol po sa nakababata ninyong kapatid na si Second Master Xiao. Anong nangyari? Bakit ka nauuto? Habang nakaharap pa rin ito sa computer. Pinagpawisan ito bago sumagot Lord, si Second Master, ay naaksidente po sa Jiangzhou. Sumigaw ito ng ubod na lakas, habang napatigil sa ginagawa. What? Nagpatuloy ang lalaki, si Second Master po ay binaril sa binti. Nanggigil sa galit ang lalaki. Bahagya yumuko ang sundalo na kinakabahan ito. Magpapadala po ako agad ng tao para. Pinutol ito ng lalaki na kakataas at pakalma sinabi nito. Sino siya? Ang bumaril ang tinutukoy nito. Muli sumagot ang lalaki sundalo. Si Lin Jingji po. Tumayo ito at sinabing, huwag ka nang mag-abala. Hindi ba man lang niya natalo ang babae? Sabihin mo sa kanya, isinilang ako para mamatay para sa aking bansa. Hindi siya kasangkapang ng isang tao para ilabas ang kanilang pagkabigo, hanggang kailan ko siya mapreprotektahan. Hello guys, kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, pindutin nyo na rin ang notification bell, para lagi kayo update pag may bago akong upload. Like and share nyo na din. Maraming salamat po.